Ito daw po ang magpapatunay kung gaano kagaling magmanipula ni Chloe San Jose at kung gaano siya kagaling sa pagiging Goldie. Ito po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Isang masagana at mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Muli po, bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Kaya naman, wag na po natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Dama ko naman tayo sa yaman na meron ka. Wala kaming pakialam sa sasabihin ng iba. Focus lang tayo sa kung ano yung mga nagawa mo, since mayaman ka. Bakit ka nagbenta ng MacBook na worth 50k kay Kaloy tapos ikaw lang din pala ang gagamit Cash J, hindi naman alam gamitin? Bakit ka pala nag-apply kay Ma'am Cynthia? Well, in fact di ka naman nakapasa. Sumahin mo yung mga subscribers na nadagdag sa'yo after mong makilala si Kaloy. Mahusay ka, na-achieve mo yung ninanais mo, siksik liglig at umaapaw. Wala kang karapatang ipamukha yung milyon na meron ng pamilya mo, at ipagmalaki ang propesyon nila. Dahil talong-talo talaga ang nanay at tatay ni Kaloy, hindi sila nakapagtapos, wala silang milyon, walang trabaho na malaking sweldo ang nanay at tatay, kaya wag mong i-down ang pamilya niya. After mong isiksik yung sarili mo sa pamilya niya, biglang itutulak mo sila palabas, buo ang pamilya niyan, sinira mo. Yang sinasabi mong ikaw ang kasama sa journey ni Kaloy sa Olympics, oo, ikaw nga talaga. Kasi hinusayan mong alisin ang bawat tao sa paligid niya, sinigurado mong mawawala sila diba? After kausapin si Kaloy, para sa paghahanda sa Olympics. Sinabi mong hindi ka priority ni Kaloy, hindi ka pa ba priority magka-live-in na nga kayo. Tapos yung oras na uuwi na si Kaloy, papunta sa pamilya niya, anong ginawa mo? Sinabi mo di ba magpapakamatay ka? Buo ang loob ni Kaloy na lumaban sa 2024 Olympics, handa ang lahat, lalong handa siya. Oo, naka-gold kayo, dalawa pa, pero paano kung wala ka? Malamang maka-all around pa yan. At isa pa ha, yung nakilala mo si Kaloy, sabi mo wala kang pamilya, hindi ka in good terms sa mama mo at papa mo, pero ano? Di ba gumawa ng paraan si Kaloy para mabuo ang pamilya mo? Sinabi mo sa isang comment mo na sinabihan ng nanay niya si Kaloy nang gagapang ka sa lupa, pero bakit di mo siniwalat ang dahilan kung bakit nasabi ng ina niya yun? Hindi ba dahil sinigaw-sigawan niya ang nanay niya ng magnanakaw at sinungaling kasi sinulsulan mo siya na magnanakaw ang ina niya? Pinakikita ng ina niya yung mga resibo na pinaggamitan ng pera na para din naman sa kanya, pero hindi niya man lang nasilip ito kasi nakatatak na sa utak niya na magnanakaw ang ina niya. At yung sinasabi mong nakapagpatawad na kayo, bakit? Kasali ka ba sa pamilya? Pera mo ba yun? Sinubukan yung humingi ng sorry sa buong pamilya? Kailan yan? Kasi yung sinasabi mong group chat magaganda lang nilabas mong screenshot. Bakit di mo nilabas yung pambabastos mo sa ina niya? Kahit sinong nanay pa yan, magli-leave talaga yan sa GC. Plus ikaw Chloe, nasubukan mo bang magpasalamat man lang, kasi nakilala mo yung anak, nagkaroon ka ng Kaloy at sila ang nawalan? Goal mo pa rin talagang punuin ng galit ang puso ni Kaloy para masigurado mong ikaw lang at wala ng iba. Well, masyado pang maaga, hindi pa tapos ang laban, tandaan mo marami ka pang laban na kakaharapin, hindi laging nasa iyo ang ilaw, hindi laging na kay Kaloy ang liwanag, hindi din laging nakaayon sa inyo ang lahat. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Grabe po mga tagapanood, no? So parang sinasabi po rito ng isang coach, di ba, yung pag binunyag niya, yung ginagawa ni Chloe San Jose, napakagaling niya pong manipula talaga, na manipula niya po talaga ang pag-iisip ni Carlos Yulo. Malamang sa malamang po, nung time na nag-aaway, yung time na parang hindi okay si Carlos sa nanay niya, siya na mga-eksena, di ba, ni Chloe. Malamang po dahil nauna nang hindi in good terms si Chloe sa mga magulang niya, 'di ba? Siya nga po mismo hindi rin siya in good terms sa pamilya niya, 'di ba? Inayos lang siya ni Kaloy. Pero pagdating po sa kanya, imbis na iayos niya yung pamilya ni Kaloy, 'di ba? Wala po siyang ginawa, mga tagapanood, bagkus parang sinulsulan niya po eh. Baka nung naglabas ng, siyempre, ano po yan mga tagapanood dahil bago lang kayong relasyon, maglalabasan kayo ng ano, o kung malamang sinabi ni Kaloy niyan, ako nga, yung nanay ko, ganto, ganto, ganyan, ganyan. Nagtataka ako na ganyan na ano.
Malamang ay pinasok ni Chloe yung salitang, baka naman ninanakaw ni mama mo yung pera mo, kaya wala. Malamang ganun po mga tagapanood. Ano ko lang po yun ha. Opinion ko lang po mga tagapanood. Kaya lalong nadikdik sa isipan ni Kalay, yung ano, baka kinukuha nga talaga ng mama ko yung pera ko, kaya wala akong ganito, wala akong ganyan. Diba po mga tagapanood, hindi po malayong mangyari yun eh. Kasi sa dami ng, ito pa po yung nakakaloka dito mga tagapanood. Yung jowa mo, bebentahan mo ng sarili mong gamit, 50K MacBook, pero ikaw pa rin yung gumamit. Eh di ba? Malinaw na ano yun eh, ang gugulang. At saka malinaw na talagang planado niya po yung lahat mga tagapanood eh. Di ba? From simula pa lang na ano nila ni Carlos Yulo, pagkakakilala, planado na po eh. Kita mo, siya unang nagpakilala, siya unang nag-message. Di ba? Siya unang gumawa ng paraan para talagang magkalapit sila. Ngayon nagkalapit na sila, tama po yung sinabi ng nanay ni Carlos Yulo na nakikialam siya. Di ba? Nag-apply pa po siya kay Coach Cynthia pero hindi po siya tinanggap. Di ba? Alam na alam po ng nanay niya na hindi po magiging okay kapag si Chloe ay nakadikit po sa anak niya, kaya po siya umalma. So, ibig sabihin po mga tagapanood, may basihan po yung ginawa ng nanay niya para wag nga pong mapariwara yung anak niya si Carlos. At eto na nga, ang nakakatakot na nangyari. Natuluyan po yung anak niya na napariwara na talaga. At ang pinakikinggan na lang ay si Chloe. 'Di ba? Dahil din po siguro sa pananakot ni Chloe na magpapakamatay siya if ever lumayo si Carlos Yulo, eh kaya po hindi po niya mapigil yung sarili niya na layuan talaga si Chloe. 'Di ba? Grabe po mga tagapanood. Sa kagustuhan niya po talaga na makontrol si Carlos, eh kung ano-ano na po yung ginagawa niya. Siyempre bilang tao nga naman, bilang mabuting bata, mabuting anak, eh kaysa naman makonsensya siya na magpapakamatay nga si Chloe, baka tuluyan niya nga gawin yung banta niya. Eh kaya po siguro sinusunod niya na lang mga gusto ni Chloe kahit labag sa kalooban niya. 'Di ba? Sabagay, hindi rin po natin alam mga tagapanood kung talaga bang labag sa kalooban niya. 'Di ba? Kasi kung labag lang po ito sa kalooban ni Carlos at talaga napipilitan lang siya dahil kay Chloe, dapat gumagawa rin po siya ng pamamaraan na kahit man lang sandali, eh, nakakausap niya yung pamilya niya at talaga nagkakabanding sila. Parang ganun po sa akin mga tagapanood. Sila po mga tagapanood, nagustuhan niyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po notification bell para lagi pa kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.